Pagkatapos naming kumain, dumiretso kami ni Tito Joe sa kwarto namin ng asawa ko. Walang-wala sa isip ko ang pagpunta namin sa loob ng kwarto. Basta ang akin lang, kukuhanan ko lang talaga ng damit si Tito Joe. Pero iba na pala ang nasa isip niya ng mga oras na yun. Dumiretso ako sa cabinet, binuksan ang pinto at hinawi-hawi yung mga nakahangar na damit ng mister ko. Pinili ko yung damit na alam kong babagay kay Tito. Tito, ito po itry nyo. Mas okay po ito at disenteng tignan. Sabi ko sa kanya nang magkaharap kami. Hinihintay kong kunin niya para mahanapan ko na sana siya agad ng pantalon. Pero sa gulat ko, bigla na lang siyang naghubad. Parang sinasadya niya talaga na gawin yun sa harapan ko. Pwede naman kasi niyang kunin muna itong hawak kong damit at hintayin niya munang tumalikod ako. Pero hindi, at sa tapat ko pa talaga niya ginawa. Hindi ko tuloy alam kung tatalikod ba ako o mananatili na lang sa pwesto ko na hawak ang damit. At hindi talaga ako makatingin ng diretso sa kanya kasi sobrang lapit namin sa isa't isa. Nang kunin niya na ang damit na hawak ko, agad ko siyang tinalikuran at hinarap ang cabinet. Pantalon naman ang hinanap ko. Kinakalkal ko ang cabinet pero wala naman ang utak ko sa pamimili ng pantalon. Inaamin kong nasyak ako dun. At sino ba namang hindi? Imagine, uncle ng asawa mo, kasama mo sa kwarto at kayong dalawa lang. Tapos ang awkward pa ng sitwasyon. Inaamin ko rin na maiba na rin akong iniisip. Wala ka atang mapili, Diyosa. Nagulat ako kay Tito. Bumalik ang gunita ko sa kasulukuyang nangyayari. Hindi ko napansin na matagal na pala ako sa tapat ng cabinet. Para mapabilis, yung unang nadampot ko, yun na lang ang kinuha ko at binigay kay Tito. Sa pagmamadali ko, nung harapin ko na si Tito ay bigla akong natalisod. Natapilok ako kahit nakayapak lang naman ako. Nawalan ako ng balanse at nanlaki na lang ang mga mata ko nang hindi ko na makontrol ang pagtumba ko kay Tito. Mabuti na lang at nasalo niya ako bago pa ako tuluyang matumba. Nabitawan ko yung hawak kong pantalon at napahawak ako sa magkabilang balikat ni Tito. Buti na lang at nakapagbihis na siya. Siya naman ang napahawak sa magkabila kong bewang. At ang higit na kinakaba ng dibdib ko, yung magkalapit ang aming mga muka. Sa sobrang lapit, natahimik ako at hindi agad nakakilos. Nagkatitigan kami ni Tito Joe. Okay ka lang? Naitanong pa niya sa akin. Hindi ako nakasagot kasi napatingin ako sa mga labi niya. Napansin niya ata ang tingin ko kaya lumakas ang loob niya. Konti na lang at bibigay na ako. Bumalik lang ako sa aking sarili nung maramdaman kong hinatak niya ako sa bewang. Tito, wag po. Bulong ko sa kanya, sabay tulak ng bahagya sa balikat niya. Ayaw ng puso't isip ko, pero yung katawan ko, gusto nang bumigay. Diyosa, kaya kong ipatikim sa'yo ang hindi kayang ipatikim ng asawa mo. Bulong niya sa akin. Tito, ano ba yung sinasabi mo? Nangihina akong tanong sa kanya, kahit alam ko na ang ibig niyang sabihin. Pinipisil niya ang magkabila kong bewang. Nadadala ako pero bumabalik ako sa senses ko. At ang una kong naisip, mali ito at kailangan ng tumigil. Lalayo na sana ako pero ang problema, tinatak niya ako at kaya tuluyan na akong nakulong sa bisig niya. Pinipigilan ko siya, pero dahil mas malakas siya ay lalo lang akong napapayakap sa kanya. Hanggang sa magtagumpay siya na halikan ako. Nangihina na ako. Sobrang agresibo niya kasi. Though ibang-iba yung pakiramdam, alam kong mali ito. Kaya kahit nangihina, ay ginawa ko ang lahat ng makakaya ko para makalayo sa kanya. At nagtagumpay ako. Masamang tingin ang binigay ko sa kanya nung magkalayo na kami. Pero hindi ko siya kinumpronta. Tahimik lang akong lumabas ng kwarto, padabog at iniwan ko na siya.
Paglabas ko, dumiretso ako sa kusina. Nagmumug ako ng tubig sa may lababo. Magsisipilyo na sana ako pero bago ko pa nadampot yung toothbrush, narinig kong nagsalita si Tito sa may likod ko. Diyosa, sinundan pala ako ni Tito. Hinarap ko siya. May mumunting kaba pa rin akong nararamdaman, pero alam kong hindi ito nerbiyos ng takot o pag-aalala, kundi yung kaba para sa sarili ko na baka bumigay ako sa panunukso ni Tito. Napaatras ako sa lababo, habang si Tito ay nakatayo sa harap ko at malamlam ang mga mata na humahakbang papalapit sa akin. Ang buong akala ko, hihingi siya ng sorry sa ginawa niya, pero mukhang desidido siya na makuha ang gusto. Sinubukan ko ulit siyang pigilan, pero nahirapan ako. Iba ang lakas niya, at isa pa, kita ko sa kanya na wala siyang balak magpapigil sa akin. Napapikit na ako, at pakiramdam ko ay lalagnatin na ako. Hindi ko na yata kaya pang magpigil. Sige na, Diyosa, pagbigyan mo na ako. Pagbigyan mo na ako. Paulit-ulit kong naririnig sa kanya. Sabi ng ayoko, gusto mo bang sumigaw ako? Pananakot ko sa kanya. Doon lang siya huminto at natauhan. Siguro, natakot na baka kapag sumigaw ako, magsidatingan yung mga kapitbahay namin. Binitawan niya ako pagkatapos, patakbo siyang pumunta sa kanyang kwarto. Nang iwan niya na ako, hawak ko ang aking dibdib habang hinahabol-habol ang hininga. Buhay pa rin ang kaba at panginginig ng katawan ko. Basa pa rin at nanlalagkit ang leeg ko dahil sa laway. Gulong-gulo ang aking isipan. Tumatakbo ang tanong na, bakit yun nagawa sa akin ni Tito? Pero sa isang sulok ng utak ko, may panghihinayang. Ewan ko kung bakit. Ewan ko kung bakit ako nasabik. Makalipas ang ilang minuto, nakatayo pa rin ako sa kusina na parang timang. Hindi alam ang gagawin o kung saang parte ng bahay pupunta. Maya-maya, nakita kong lumabas si Tito sa kwarto niya. Yun pa rin ang suot niya. Inayos niya lang at mukhang wala na siyang balak gamitin yung pinapahiram ko sa kanya. Muli niya akong hinarap, but this time, nakayuko na siya at nag-apologize. Diyosa, sorry ha. Patawarin mo ko dahil nawala ako sa sarili ko. Tutuloy na ako sa interview ko. Tanging nasabi niya at saka na umalis. Idinaan ko na lang sa paliligo ang lahat. Hindi ko maintindihan ng sarili ko kung bakit parang okay lang sa akin ang ginawa ni Tito. Wala akong sama ng loob sa kanya at wala akong nararamdamang galit. Epekto ba to ng pagiging tigang? Hindi naman siguro. Kinagabihan, pagdating ng mister ko ay siya ring pagdating ni Tito Joe. At sa hapunan, sa harap ng hapagkainan, pare-pareho kaming tahimik lang na kumakain. Si Tito, nakayuko lang habang ang asawa ko sa tabi ko, nakikiramdam lang. Kung titignan, obvious na may problema. Kaya ako na mismo ang bumasag sa katahimikan bago pa makahalata si Kaloy. Tito, nakita ko ang pag-aalala sa mukha niya nang marinig niyang bigkasin ko ang pangalan niya. Kumusta naman po yung interview niyo kanina? Pagpapatuloy ko, upang iparating na rin kay Tito na okay lang ako at wala siyang dapat ipag-alala dahil wala naman akong balak na magsumbong sa asawa ko. Okay naman, natataranta sa pagsagot si Tito. Hindi nga lang ako sigurado kung tanggap ako. Sabi kasi nila tatawagan na lang daw nila ako. Pagpapatuloy niya. Sumabat naman si Kaloy. Naku Tito, wag mo nang asahan yun. Kapag ganun kasi malabo na. Sabi niya pagkatapos ay uminom ng tubig. What? Ibig sabihin magtatagal pa dito si Tito Joe? Hayaan mo Tito, tutulungan kitang maghanap. Magpapatulong tayo dun sa boss ko. Bigla akong nakadama ng takot sa usapang to.
Hindi ko alam kung ano pa ang maaaring mangyari kapag nanatili pa dito si Tito Joe. Baka maulit na naman yung nangyari kanina. Pero hindi yun ang kinatatakot ko. Natatakot ako na baka bumigay ako sa kanya at magustuhan ang panunokso niya sa akin. Tulad ng lagi kong ginagawa, naupo muna ako sa harap ng salamin sa kwarto namin. Sinusuklay ko ang buhok ko habang pinagmamasdan ang refleksyon ko sa salamin. Parang nabablangko na naman ang utak ko. Napakadami kasing pumapasok sa isip ko, mga bagay na hindi dapat iniisip. Tinititigan ko ang itsura ko sa salamin. Iniisip ko kung ano ba ang dating ko sa paningin ng mga lalaki. Para sa akin, parang isa lang akong ordinaryo at simpleng babae. Hindi ko nga makumbinsi ang sarili ko na maganda ako eh. Pero bakit pinagtitinginan ako ng mga lalaki? Lalo na si Tito Joe na tagus kaluluwa kung makatingin sa akin. Pinagpapantasyahan niya kaya ako? May tumitigas kaya kapag nakikita niya ang katawan ko? Malamang. Kasi yun lang ang nakikita kong dahilan kung bakit hindi siya nakapagpigil kanina. Siguro, sobrang naeel talaga siya sa akin kaya ganun na lang ang kagustuhan niyang matikman ako. Paglingon ko sa asawa ko, ayun, nakahilata na sa kama. Yakap na ang unan at mukhang tinulugan na naman ako. Tinabihan ko siya. Nakatalikod siya sa akin kaya tumagilid ako. Niyakap siya at dinungaw ang mukha niya. Sinusubukan ko siyang lambingin. Sayang naman kasi itong suot kong manipis na nightrobe kung wala man lang mangyayari sa amin. Pero kahit anong gawin kong lambing, hindi man lang niya ako hinarap. Siniko pa nga niya ako sabay banat ng, Han, pagod ako. Matulog na tayo. Hay, bad trip. Nasayang lang lahat ng effort ko sa pagpapaganda. Yung ibang lalaki ganun na lang kung pagpantasyahan ako. Pero bakit siya dinededma lang ako? Naiirita talaga ako pag ganito. Feeling ko ay nanlilimos na ako. Pansin ko sa asawa ko na parang nanlalamig na talaga siya sa akin. Nagsasawa na ba siya sa akin? Hindi ako komportable, kaya lumabas ako para kumuha ng maiinom. Kahit malamig na tubig man lang para humupa ang inis ko. Paglabas ko ng kwarto, napansin ko agad yung liwanag ng ilaw na lumalabas sa siwang ng pinto sa kabilang kwarto. Dun sa kwarto ni Tito. Malamang gising pa yun, kasi 9:09 pa lang ng gabi. Hindi ko na sana papansinin, pero parang may kung anong humila sa akin na i-check si Tito. Baka kako nakalimutan niya lang patayin ng ilaw at isara ang pinto. Actually, hindi ito ang unang beses na nakita kong bukas yung pinto niya ng ganitong oras. Ngayon ko lang talaga ito binigyan ng pansin. Dahan-dahan akong humakbang palapit sa pinto. Sumilip muna ako sa siwang at laking gulat ko na lang nang makita kong walang tao. Bago ko pa naisip kung nasaan ba si Tito, may kamay nang humawak sa balikat ko. Nagulat ako at biglang kinabahan. Paglingon ko sa likod ko, si Tito Joe ang nakita ko. O Diyosa, may kailangan ka ba? Tanong niya sa akin. Mukhang katatapos niya lang maligo dahil nakatapis lang siya ng towel sa bewang. Nakita ko kasing bukas yung pinto. Isasara ko lang po sana. Hindi ko alam kung tama ba yung sinabi ko. Distracted kasi ako sa nakalantad sa harap ko. Ganun ba? Naligo lang ako. Mainit kasi eh. Ikaw, hindi ka ba naiinitan? Medyo nagulat ako sa tanong niya. Iba kasi ang nasa isip ko. Kung init ng panahon ng tinutukoy niya, sa akin, init ng katawan naman. Sasagot na sana ako pero napatingin naman ako sa mga mata niya. Bumaba yung tingin niya sa akin. Doon ko lang naalala na naka-nightrobe pala ako at walang bra. Manipis pa naman at alam kong kita ang hindi dapat makita. Sigurado akong nagpipiesta na ang mga mata niya. Nakita ko ang pagkislap ng mata ng matanda. Sige Tito, maiwan na kita. Nagpaalam na lang ako bago pa mahipan ng masamang hangin ang utak niya.
Baka mawala na naman siya sa sarili niya at ano pang maisip na gawin sa akin. Kaso nung madaanan ko na siya, bigla niyang hinablot ang balikat ko. Nagulat ako at muntik pa akong mapasigaw nang bigla niya akong sinandal sa pader. Hindi ko siya maawat, hindi ako makakilos ng maayos, at lalong hindi ako makasigaw. "Tito, ano bang ginagawa mo?" Bulong ko sa kanya. Inaalala ko na baka magising ang asawa ko na nandun lang sa kabilang kwarto. Hawak niya ang magkabila kong kamay. "Pagbigyan mo na ako, Diyosa. Alam kong gusto mo rin. Hindi ka naman pupunta dito kung hindi mo gusto, di ba?" Wika niya sa akin. "Tito, mali ang iniisip mo." Mariin kong bulong. Bigla niyang itinaas ang aking kamay at isinandal ako sa pader. Ito yun. Ito yung pinakahihintay kong gawin sa akin ng asawa ko, pero hindi niya ginagawa. Hindi na ako nakapagsalita kasi bumigay na ako kay Tito. Napapikit, Tito, baka mahuli tayo ni Kaloy. May halong kiliti ang boses ko. Hindi na siya sumagot at mukhang nag-e-enjoy na siya. Tulad ko na nag-e-enjoy na rin. "Basa na," bulong sa akin ni Tito. Tanging malalakas na paghinga lang ang sagot ko. Nawawala na ako sa aking sarili. Ni hindi ko na namalayan na inaalalayan na pala ako ni Tito Joe papasok sa kanyang kwarto. Hawak niya ang kamay ko at nakaakbay siya sa akin habang naglalakad. Pinahiga niya ako sa kama niya. Para akong batang walang karekla-reklamo. Nung nakahiga na ako, nakatulala lang ako sa kisame. Parang lumulutang ang utak ko sa sobrang pagkail. Parang haya kong naghihintay sa susunod niyang gagawin. Hindi naman niya ako binigo. Buong galing naman niyang ibinigay ang kanyang makakaya para lang mapasaya ako. Nakagat ko pa ang aking labi nang makita ko yung tinatago niya. Grabe, hindi ako nagkamali. Talagang dax nga. Parang natakot pa nga ako sa nakita ko. Pero desidido na ako sa gusto kong mangyari. Kaya buong loob kong ibinigay ang sarili ko kay Tito Joe. Hindi ako makapaniwalang makakagawa ko ng kasalanan sa asawa ko. Tapos nandun lang siya sa kabilang kwarto. Hindi ko na inisip kung mahuhuli ba kami o hindi. Basta ang alam ko, nararanasan ko na ngayon ang gabi-gabi kong nililimos sa asawa ko. Kinabukasan, maaga akong nagising. Hindi ko pa agad namalayan na nasa kama pa pala ako ni Tito. Sariwa pa sa isip ko ang sarap ng pangyayari kagabi. Biniyak talaga niya ako. Oo, mahapdi. Pero walang katumbas yung feeling habang hinahabol ang hininga. Talagang solved na solve ako sa kanya. Mabilis akong nag-ayos ng aking sarili. Papalabas na ako ng kwarto nang marinig ko ang boses ni Tito Joe. Nagising na pala ito. "Nag-enjoy ka ba?" Tanong niya sa akin. Nahihiya akong sumagot, kaya nginitian ko na lang siya. Nang hindi na siya kumibo, ay tuluyan na akong lumabas. Dumiretso ako sa banyo para maglinis ng katawan. Para mawala ang amoy ng laway sa katawan ko, pati na rin ang pawis. Pagkatapos ay pumunta na ako sa kwarto. Nakahinga ako ng maluwag nang makitang mahimbing pa rin ang tulog ni Kaloy. Dahil hindi na ako makatulog, lumabas na lang ulit ako para magkape. Habang nagtitimpla, may naramdaman ako sa aking likuran. Nang lingunin ko yun, nakita ko si Tito Joe na nakangiti sa akin. Napasinghap ako. Ang aga-aga, ready na naman siya. "Tito Joe, gising ka na pala." Natataranta kong wika. Hindi ako mapakali dahil baka biglang bumulaga sa kusina ang asawa ko at makita ang itsura namin. "Hindi na ako makatulog eh," sagot ni Tito Joe pagkatapos ay hinawakan ang balikat ko. Nang maramdaman ko ang hininga niya sa leeg ko ay napapitlag ako. Lumayo ako sa kanya. Gusto mo ba ng kape, Tito?" Tanong ko na lang. "Sige, ipagtimpla mo nga ako."
Nakangising wika ni Tito Joe. Sa mesa ay magkaharap kami habang nagkakape. Nakangiti lang kami sa isa't isa at nagpapakiramdaman. Matapos akong magkape ay nagluto na ako ng almusal. Nasa kusina pa rin si Tito Joe at ramdam kong pinapanood niya lang ako. Hindi ko maiwasang makaramdam ng kilig kapag naalala kong nakita at nahawakan niya na ang lahat sa akin. Nagulat pa ako nang may tumawag sa akin. Yung asawa ko na pala, pinagtitimpla ako ng kape. Sige mahal, sagot ko na lang. Pagkatapos ay napalingon ako kay Tito na lumabas ng kusina. Noong araw na yun, inasikaso kong mabuti ang asawa ko. Sa harap niya ay isa akong mabuti at maasikasong asawa. Pero sa loob-loob ko, hindi na ako makapaghintay na umalis siya. Excited na akong masolo namin ni Tito Joe ang bahay. Simula nang nangyari sa amin, hindi na siya mawala sa isip ko. Hinahanap-hanap ko yung ligaya na alam kong siya lang ang makakapagbigay sa akin. Nang sa wakas ay nakaalis na si Kaloy. Agad kong nilak ang pinto at hinanap si Tito Joe. Sakto naman napapasok siya sa banyo. Tito, humihingal kong tawag sa kanya kaya napahinto ito. Hindi ako nag-aksaya ng oras at nilapitan ko siya. Anong gagawin mo, Tito? Tanong ko sa kanya. Maliligo ako, Diyosa. May pupuntahan kasi ako eh. Sagot niya sa akin. Sabay na tayo. Sa sinabi ko ay napangiti si Tito Joe pagkatapos ay hinila niya ako papasok sa banyo. Nagtatawanan pa kami pagkapasok namin sa banyo. Pagkalipas ng ilang sandali, kapwa na kami tahimik at may sarili ng mundo. Pagkatapos ay muli na namang napuno ng ingay ang banyo. Kung kagabi ay pigil ko ang boses ko, nung mga oras na yun ay hinayaan ko lang ang sarili ko na humiyaw. Para na akong baliw na walang pakialam kung ano man ang gawin o ipagawa sa akin ni Tito Joe. Siya ang masusunod at siya din ang may kontrol sa katawan ko. Pagkatapos naming magpakasaya sa banyo, ay naghabulan pa kami papunta sa kwarto namin ng asawa ko. Gusto daw niyang gawin namin yun sa kwarto namin ni Kaloy. Dun mismo sa kama namin. At dahil sabi ko nga si Tito Joe ang masusunod, pumayag ako sa hiling niya. Sa mga sumunod na araw, ay patuloy lang ang pagtataksil ko sa asawa ko. Habang si Kaloy ay laging pagod sa trabaho, ako naman ay laging pinapagod ni Tito Joe. Hindi na ako nakokonsensya dahil ni minsan ay hindi rin naman naghahanap ang asawa ko. Pero wala rin naman akong pakialam dahil meron naman ng ibang nagpapaligaya sa akin. Matagal-tagal din bago nakahanap ng work si Tito Joe. At sa mga oras na wala siyang trabaho, wala kaming ginawa kundi ang magtampisaw sa kama. Nang makahanap naman siya ng trabaho, wala pa rin siyang palya sa pagpapaligaya sa akin. Naisip ko nga na napakaswerte ng asawa ni Tito Joe. Dahil kahit pagod siya, kaya pa rin niyang magpaligaya ng asawa. Lalong-lalo na ng asawa ng iba. Hindi tulad ng asawa ko na nakalimutan na ang obligasyon sa akin. Sabi ko nga sa sarili ko, sana hindi na matapos ang masasayang sandali namin. Pero wala talagang permanente sa mundo. Natapos lang ang ugnayan namin ni Tito Joe nang magpasya ito na umalis na sa bahay. Nakahanap na kasi ito ng ibang matutuluyan. Nalungkot talaga ako ng time na yun. Pero syempre wala naman akong magagawa. Hindi ko naman siya asawa para habulin ko. Diyosa, maraming salamat sa'yo. Pinasaya mo ang pananatili ko rito. Nakangiting wika niya sa akin. Bago umalis, ay may ibinulong sa akin si Tito Joe. Nagulat ako sa isiniwalat niya sa akin, pero hindi na ako nakapag-react dahil dumating na ang asawa ko. Pagpasok namin sa bahay, agad akong naupo sa sofa dahil para akong babagsak. Pinakausap ako ng asawa ko, pero hindi ko siya pinapansin. Ang tanging nasa isip ko lang ay ang sinabi sa akin ni Tito Joe. Noong nakitira daw si Kaloy sa bahay nila,
ay nagkarelasyon ng asawa ni Tito Joe at si Kaloy. Matagal na daw nakaalis si Kaloy noong madiskubre niya ang kataksilan nilang dalawa. Hindi naman daw alam ni Kaloy na may alam na si Tito Joe sa ginawa nila ng asawa niya dahil hindi na ulit nakapag-usap ang dalawa. Ngayon daw ay nakaganti na siya sa asawa ko. Sobra ang pagsisisi ko nang malaman ko na ginawa lang pala akong gamit ni Tito Joe para makaganti sa asawa ko. Alam kong mali ang ginawa ni Kaloy, pero hindi naman ata tama na madamay ako sa paghihiganti niya. Pero kung hindi naman kasi ako makati, hindi naman sana niya makukuha ang gusto niya. Mabigat man ang loob, ay wala na akong magagawa kundi tanggapin na lang ang lahat. Tutal ay wala namang alam si Kaloy sa ginawa namin ni Tito Joe. At sana hindi niya na malaman pa. Totoo pa lang kung ano ang ginawa mo, ay babalik sa'yo. Yung ginawa ni Kaloy ay bumalik sa kanya nang wala siyang kaalam-alam. At sana, tama na ang nalaman ko bilang parusa sa aking kataksilan.